Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. At marami tayong mga bagong kasama. Welcome po. Akala ko kanina makikinig na lang ako kasi sarap makinig. Salamat po, Sir Lawrence. Totoo yung sinabi nyo, no? Ang bilis ng oras. Kasi parang ang sarap na lang makinig yung kanyang mga true-to-life experiences, no? Kung paano yung ups and downs. Pag in-enroll natin yun, ang mahal nun. Pero dito nakuha natin for free. Siya lang po yung nagbayad nung mga enrollment niya nung mga nakaraan. Yung kanya tuition fee. Maraming salamat at purihin po ang Panginoon. No? Lalo na ngayon talaga yung crisis, ang mahal ng krudo. Sino po yung nagdala ng sasakyan? Sino po yung mga nag-commute? No? Napakahirap po. No? Yung, yung kapitbahay namin, nag-uusap sila. Tuwan-tuwa yung isa, sabi niya, alam mo pare, pinayagan na ako ng kumpanya namin na mag-work from home. Kaya talaga, buti ka pa. Ako nag-apply din, hindi ako pinayagan eh. Pero yung mga kasama ko pinayagan, sabi, grabe naman yung company nyo. Hindi ka pinayagan mag-work from home? Oo eh. Ano ba trabaho mo? Driver. Company driver. Kaya hindi siya pinayagan mag-work from home. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Okay na po ba? Settle down na kayo? No? So, tuloy po tayo sa ating second part ng ating talk sa gabing ito, yung ating relationship talk. No? It's about headship or ego trip. So, when leadership becomes control and destroys the home. Last Thursday, just for the review, pwede nyo rin pong panoorin sa YouTube. Pinag-usapan po natin last Thursday yung tinatawag na love is not enough, order is. Pastor, salamat po, nakalimutan ko. Lagi po kaming may tubig kasi mahirap yung mga topic, natutuyuan po. Thank you, Pastor. Kasi minsan ang bigat ng topic no? Kahit minsan kahit ako minsan ako yung nagtuturo ng relationship talk, minsan sinasampal din ako ng katotohanan sa relationship talk. So last week, love is not enough, order is, no? Na yung pinakatanong doon is why some relationship collapse despite the presence of love kahit nagmamahalan. So nakita natin doon na napakahalaga kahit sa relasyon, kahit sa tahanan, yung tinatawag na order at yung define role nung mag-asawa. No? Sa inyong palagay, pwede po kayong mag-grab ng mic, no? Pwede kayong magpaliwanag. What is your idea about healthy relationship? Sino po pwedeng makatulong natin dyan na magpaliwanag? Meron pang volunteer na magpapaliwanag. Sa sagot, ano po yung inyong idea about healthy relationship? Kumakain 3 times a day? Kumakain ng salad? Meron po? Sige po, wag po kayo mahiya. Ayun po, si... Ako po si Pastora Juliet. Ay, Open magandang gabi po. communication po. Merong open communication. Yan, salamat po. Meron pa po? Idea about healthy relationship? Pastor Marlene Alcoran po. Yung pong respect one another. Yun. Salamat po. Meron pa? So kung wala na po, ito po yung ating follow-up question. Sino po ang mas nasusunod sa tahanan? Parang wala nang gustong sumagot. Ayun, buti meron. Yun. Wala yung asawa ko, pwede sumagot. Sino ang masusunod sa tahanan? Depende po sa roles. So, kailangan po na tama po na may good communication.
then kailangan pinag-uusapan po ng mag-asawa, sino po yung pinaka-head ng decision making na yon. For example po sa aming mag-asawa, when it comes to major decision, ako po as a man. Pero yung mga day-to-day, sa mga anak namin, yung mga bagay na siya po yung madalas gumagawa, siya po yung dapat nagde-decision kasi siya yung mas may alam. Sa finances naman po, kung sino yung mas marunong humandle ng money. Okay. Thank you po. Thank you po, Sir Tor. System talaga, no? Meron pa po na gustong magdagdag? Sinong mas nasusunod? Si Attorney. Si attorney daw po. Yes. Si Attorney Chris po. Tatawagan ko muna. Wala din po yung asawa ko, kaya ako sasagot. Pero, under po sa new civil code po natin, actually, it is clear na doon sa ating batas na in case of disagreements between spouses, between husband and wife, the father will decision shall prevail. Okay. So, doon lang po yung aking na sino yung masusunod sa tahanan base doon sa ating batas. Yes, salamat po. At binigyan po tayo ng legal side. At least, oo. Ako po kasi kasama ko yung misis ko, kaya tinatanong ko na lang po kung sino yung masusunod. para safe po ako. Sir Lawrence, gusto niyo po sumagot? Nandiyan po yung asawa niyo. Amen. Salamat po. At salamat po sa pakikisa. Salamat din po sa inyong mga sagot. Highly appreciated po yun. Totoo po yun. Kailangan may open communication. Ganon din sa tahanan, no? Kung sino yung dapat masunod sa ganitong bagay. No? At least merong system, merong order. Leadership in relationship is one of the most misunderstood topics today sa mga mag-asawa. No, kasi nagkakaroon ng power struggle. Sino yung natapakan ng paa nung pagkatapos nung kasal. No? So, misunderstood siya. Minsan, ina-assume na lang siya na dapat ako'y masunod. Dapat susunod ka lang. No? Hindi pinag-uusapan. So, some reject it completely and others abuse it completely. No? May nang-abuse, may nang-reject. Sabi ng isa, walang leader sa relationship, equal lang tayo. No? Especially kung parehong naghahanap buhay, yung mag-asawa, no? Parang equal lang. Sabi naman on the other side, ako ang leader, ako ang masusunod. But both are dangerous when misunderstood because biblical headship is not about control. It is not about ego. Last week, may nagtanong patungkol doon sa role na paano kung pareho na silang pagod. Wala nang gustong mag-lead. No? Nakakalungkot lang may mga relasyon na humahantong sa ganong kalagayan. Couples or spouse, husband and wife, pareho na silang pagod na parang gusto nilang i-give up yung kanilang relationship. Nakakalungkot po yun kasi hindi po yun yung disenyo ng Panginoon sa bawat mag-asawa. Maganda ang disenyo at layunin ng ating Panginoon Diyos sa bawat mag-asawa. Kaya maging ang Panginoon, nag-define siya ng role na dapat galawan ng mag-asawa. Mapanganib po yung tinatawag na walang defined role sa mag-asawa. Pag hindi rin establish yung leadership ng individual. Kailangan po tanggapin ng bawat pumapasok sa relasyon kung ano yung kanyang role. No? Nung last March, pinag-usapan natin yung pagiging single. May mga single pa po ba rito? Wala pang asawa? Opo. Ibig sabihin,
inihahanda pa kayo ng Panginoon para doon sa next level. So, wag lang kayo magmadali, hintayin nyo lang po. No? Sa mga may lalaki pang single, no? Yan, no? Wag din po kayo magmadali. Bagamat it cost you, no? Isang ribs, isang tadyang. Kasi si Adan nung nilikha si Eva, isang tadyang yung nawala. So, hintayin nyo lang po. Darating din po sa inyo yan. Kailangan lang matutunan at tanggapin yung kanyang magiging role base sa disenyo ng Diyos, hindi base sa assumption ng lipunan. Kasi ngayon, dinidikta ng lipunan, di ba? Ano ba yung sinasabi ng lipunan? Pero kakaiba naman yon o malayo naman yon sa tinatawag na biblical role. So, headship or ego trip, it's about responsibility, sacrifice, and alignment under God. Na kailangan yung ating role and leadership, kailangan naka-align ito ayon sa disenyo ng Diyos sa atin. So when leadership becomes ego, it destroys love. But when leadership is understood correctly, it protects love. No? So nagiging masaya. Sa buhay mag-asawa, even Christian couples are not exempted sa tinatawag na chaos sa tahanan. Actually, mas binibira pa nga ni Satanas yung mga Christian couples. Mas gustong sirain ni Satanas yung tinatawag na mga Christian couples. That's why sa Apostle Pablo, sa Ephesians chapter 5, verse 23, sabi niya, "For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church." Maliwanag po yan, no? Husband, tayo po yung head ng ating tahanan. Headship is not about self-defined. It is modeled after Christ. Yes, tayong head, pero dapat ipinapractice natin, ipinapakita din natin kung ano din yung ginawa ni Kristo. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating definition ng ating leadership. Dahil head ako, sumunod ka sa akin ha. No? Sabi ng isang lalaki na bumili ng libro, no? Pagiging head ng tahanan. Sabi dito sa libro, dapat ako ang nasusunod. Dapat pinaglilingkuran mo ko. Dapat bukas, alam mo kung sino mag-aasikaso sa akin. Alam mo ba kung sino dapat? Sabi nung babae, oo, yung punerarya mag-aasikaso sa iyo bukas. so hinay-hinay po tayo, no? Yes, tayo po yung ulo ng ating asawa at si Kristo yung ulo. Kaya dapat siya po yung ating gagayahin. Ganun din, Ephesians chapter 5, verse 25. Husbands, love your wife, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Leadership is defined by sacrifice, not dominance. Okay? So, kung talagang gusto nating sundin tayo ng ating asawa, dapat matuto tayo magsakripisyo. I-provide natin kung ano yung pangangailangan nila. No? Kaya dito sa CLCC, tinuturuan din natin na magnegosyo yung bawat isa. Kay pastor ka, kay may edad ka na, maganda din nagnenegosyo. Kasi, pag napuprovide nyo yung pangangailangan sa tahanan, halimbawa, nagkakaroon kayo ng kasambahay, may mag-aasikaso sa mga gawaing bahay, bilang lalaki, naleles po yung inyong stress. Kasi si may bahay, may gagawa na ng mga dapat ginagawa niya. Yung gagawin na lang ni may bahay, aasikasuhin kayo bilang husband. Sang-ayon po ba yung mga nanay dito? Parang nakatingin lang sa akin ng mandato mo may atong pastor na to.
Sangayon po ba kayo? Na kapag ka meron na kayong katuwang, no? Kapag ka naging maayos na yung inyong financial, meron kayong mga katuwang sa tahanan, nagiging maayos na rin. 'Di ba? Kasi ikaw na, si mister, si husband, ikaw na lang ang aasikasuhin ng asawa mo, no? Huwag niyo na ipagkatiwala pa sa mga kasambahay niyo yung pag-aasikaso sa mga mister ninyo, no? So dapat kayo na po 'yon. So leadership is defined by sacrifice, not dominance. So tayo mga husband, dapat natututo tayong magsakripisyo. No? Kaya nga ang sarap pakinggan kanina ni Sir Lawrence kasi yung kanyang pagsasakripisyo, yung kanyang pagsisikap, bagamat it cost him a lot, no? Yung mga down nila, gumagastos siya, pero natututo siya, nagkakaroon siya ng sistema, at napapakinabangan naman ito ng kanyang pamilya. Even the Bible, kapag ka tayo nag-build daw, dapat maipapasa pa ito even to the fourth generation, di ba? Even yung kasalanan na ipapasa din natin pag gumawa tayo ng kasalanan sa Panginoon, sisingilin ng Panginoon yan hanggang to the fourth generation. What about kung gumawa ka ng mas maayos para sa Panginoon? Hindi ba't pagpapalain niya even to the fourth generation at lalampas pa doon? So it's a biblical. Mahalaga sa ating mga kalakihan, maintindihan natin yung biblical defined role. Nilikha tayo ng Diyos to lead, to guide, to model the life of God o the life that God designed for us. Yung mga babae nilikha as helper, not domestica, hindi mga katulong sa bahay. Mga babae, helper. Kaya nga, yung babae, nagagalit sila sa ating mga lalaki kapag nakatanga lang tayo. Kasi ayaw nila na tulungan lang tayong tumanga. Nagagalit yung mga babae kapag tayo mga husband, wala tayong ginagawa. Kasi ayaw nilang tulungan tayo na walang ginagawa. Ang gusto nila, tutulungan tayo para ma-improve natin ang ating sarili. Even the skills that we have. Tutulungan niya tayo. Kaya nga kung minsan yung mga babae, dahil naiinip sila sa atin, sila minsan yung nagte-take over ng responsibility na dapat tayong mga lalaki ang gumagawa. They also take over the decisions na dapat tayong mga lalaki ang gumagawa. Okay po ba yun? Parang galit na sa akin yung mga lalaki. Di bale, sa exit na lang ako, sa emergency exit na lang ako dadaan mamaya. So, may mga babae din naman na nag-i-enjoy sila na kumilos para sa gawaing bahay. No? Yung iba naman may kabaliktaran. Kasi lalo na pag nakikita yung pangangailangan. That's why, sabi dyan, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself for us. Ibinigay sa atin ni Kristo yung kanyang buhay. Hindi lang siya tumanga. Ginawa niya yung dapat niyang gawin. Kung ano yung inutos sa kanya ng Ama, ginawa niya yon. Kaya napakaganda ng palalangin niya sa John chapter 17, no? Na kung papaano iningatan niya yung mga sumunod sa kanya at yung mga susunod pa doon sa ituturo ng mga sumusunod sa kanya. So point number 1, headship is responsibility, not privilege. No, minsan nakakatuwa yung mga mag-asawa, no? Pag yung lalaki, anak nila, wow, lalaki. Tuwan-tuwa sila. Pero pag babae, parang malungkot, parang second class. Pero ang nakakatuwa, they expect a lot doon sa babae. Hindi doon sa lalaki. No. Pinag-aaralan po yan sa psychology at sa mga survey. Yan po yung lumalabas. So, headship is responsibility, not privilege.
Headship is not a position to enjoy power. It is responsibility to carry weight. Even sa church, yung ating pagiging pastor, yung ating pagiging leader, it's not privilege. It is a responsibility. The head is accountable before God. It is not about being served, it is about serving. No. Sa lipunan natin, iba yung definition ng leadership kaysa sa biblical leadership. Sa ating lipunan, kapag ikaw leader, ikaw ang pinaglilingkuran. Pero sa Bible, kapag ikaw ay gusto mong maging leader, ikaw dapat ang naglilingkod. Sa Matthew 20:28, sabi doon, even the Son of God did not come to be served, but to serve. Sa John chapter 13, verse 1 to 17, napakaganda po nun. Alam niyo po kung ano yun? It is the washing of the feet. Sabi ng Panginoon sa verse 15, I have set you an example that you should do as I have done for you. Sabi niya pa doon, kung gusto niyo maging dakila, dapat maging lingkod kayo ng inyong mga nasasakupan. So leadership or headship is not privilege, it is a responsibility. So relationship example, kapag maling understanding ng leadership, sabi diyan, ako ang masusunod, ako ang leader, makinig ka sa akin. Pero walang accountability, hindi nagsasacrifice, walang responsibility. Hindi yan headship. Ego trip lang yon. Kapag ang ulo, no? Sabi dyan, the head does not exist for itself. It exists for the body. No? Nakakita na ba kayo ng ulo lang na buhay pa? Parang yung nag-report na may natagpuan na pugot ng ulo. Inaalam pa kung patay kasi hindi pa natatagpuan yung ulo. Kung ulo lang, ibig sabihin, ano lang po yung illustration, dahil kapag ulo lang, ibig sabihin, selfish po siya, makasarili po siya. Nag-ego trip lang. Kung ang leader, makasarili o pansarili lang tinitingnan, mangyayari, masisira lang yung relasyon. Point number 2, ego-driven leadership destroys trust. When leadership becomes ego, it demands control. It rejects correction. It silences the partner. This create fear, not love. Sa henerasyon na sinundan, halimbawa ako, yung sinundan kong henerasyon, ito yung mga strong, no? Yung mga tinatawag na baby boomer. Hindi sila mahilig magbigay ng tinatawag na expression ng pag-ibig. Ine-express nila yung pag-ibig sa magitan ng paghihigpit. Pagdidisiplina na tinatawag nila. Sino nakaranas dito ng pinauupo o pinaluluhod sa munggo? No. Nakaranas ba kayo? Nakaranas Sir Lawrence, no? Si Pastor Vince, nakaranas? Teka, ahead ako sa henerasyon nyo. Ay, yung asin, no? Ganyan noon. But, ganyan nila express yung kanilang pag-ibig. Kasi gusto nila, disiplinahin ka, ayaw ka nilang mapariwara. But syempre, hindi na pwede ngayon yun. No? It's abuse na. Nagkakaroon nga ng abuse. So, it demands control. Nagre-reject ng correction. Ano sasabihin? Ako, padre de pamilya. Huwag kang makialam. No? Dinidisiplina ko to. Anak ko to. No?
Pag nag-away din yung mag-asawa, away namin tong mag-asawa. Huwag kang makialam. So, hindi pwedeng pakialaman. It silences the partner. This creates fear, not love. Nagiging makabyeli kayo. No? So, nagkikreate kayo ng takot, hindi ng pag-ibig. And where there is fear, there is no healthy relationship. Kasi takot parang alipin lang. Parang hindi siya partner ng hindi siya kaparte ng pamilya. Sa 1 Peter chapter 5 verse 3, sinabihan ni Apostol Pedro yung mga nangunguna sa simbahan. Sabi diyan, not lording it over those entrusted to you, but being example to the flock. Yung mga presbyteryo, yung mga leader ng church. Yung inyong pagiging leader, sabi ng Apostle Pablo sa church, it is a privilege. That's why, don't lord over them, but live as an example or a model to them. Leadership is not domination, it is example. Sabi diyan sa ating leadership relationship example, kapag ego ang leader, hindi niya nakikinig, lagi siyang tama, ayaw niya magpatalo. Naalala ko noon kaming mag-asawa nung bago-bago pa. Pareho kaming magaling. Ako dahil lalaki, kailangan alam ko lahat ng bagay kahit hindi ko naman talaga alam yung background. Ayaw kong magpatalo. Pero na-realize ko, mas masarap pala minsan magpatalo. Bakit? Kasi pag nagpapatalo ako, pinakikinggan niya na rin ako. So, kapag ego lang yung leader, ganito yung nangyayari. Yung partner, natatakot magsalita, nawawala ng boses, napipigil ang sarili. Sa counseling, sa marriage counseling, marami yung mga babae na dumaraan sa ganito. Kung minsan, they lose their identity sa kanilang tahanan. Nawawala yung identity nila. Ang tingin nila kung ano nila yung sabihin ng husband nila, yun na lang yung gagawin nila. That's why ang resulta, unti-unting nasisira ang relasyon. Ego leadership is like driver who refuses guide direction. No? Pride blocks direction and pride destroys relationship. Totoo po yan. Even the highest angel bumagsak dahil sa pride. Si Lucifer. Gusto niya kasi sambahin din siya, no? Parang yung sabi ni Sir Lawrence, dalawa na silang boss. 100 kilo, gagawing 95 kilo. Ganon din si Lucifer. Yung papuri, yung praises ng angels, na para sa Panginoon, gusto niya kunin. Mabuti na lang may magandang sistema ang Panginoon. Na-detect kagad siya, kaya bagsak siya. So, it's like a driver na kumukuha ng guide, no? Binablock niya yung direction nito. Okay lang po ba? Naiintindihan po? Nakaka-catch up po? Kung gusto niyo pong mag-butt in or may tanong kayo every point, okay lang din naman po. Walang problema. Taas niyo lang po yung kamay niyo. And then, bibigyan ng pagkakataon para makapagtanong. Okay lang po yun, at least para mas ma-digest natin yung every point. No? So point number 3, true headship is modeled after Christ. Christ did not lead with force, He led with love, sacrifice, and truth. He did not dominate the church, He gave Himself for the church. Matthew
26 to 28, whoever wants to become great among you must be your servant. Greatness in leadership is servanthood. Alam niyo po sa survey, sa statistics, maraming kabataan ngayon yung napapariwara dahil wala silang model na nakikita sa pamilya. I mean model yung nagro-role play. O hindi yung model na, halimbawa, model ng toothpaste, hindi po ganon. No? Yung model na sinasabi ko, baka ibang iniisip yung model. Yung model, yung nagro-role play sa tahanan. Yung nagsasabi sa kanila, nagmo-model sa kanila, be a good boy or be a good girl. Yung nagsasabi sa kanila, hindi nila makita kung nasaan yung good doon. Kaya nga, napakaganda po no, sa mga churches, napakaganda na ini-encourage ang bawat kalalakihan to become faithful in serving the Lord. O, sa mga church worker, pansinin ninyo, pag yung nanay lang yung nagiging Christian, walang masyadong impact sa pamilya. Pero pag ang tatay ang na-convert, naging Kristiyano, naglingkod sa Panginoon, buong pamilya dala. Gustong alamin ng pamilya, ano ba ginawa ng church sa tatay nila at nagbago yung tatay nila. Napansin niyo po yun? That's why we encourage you. I-model natin ito. Just as Christ modeled it to us. Kung paano siya naging leader. Maraming parents ngayon gusto mataas yung grades ng anak nila. Yung wife ko, public school teacher. Yung anak ko, public school teacher. Yung panganay ko, high school. May ibinagsak siyang mga estudyante. Kasi pumapasok lang every exam. First grading, second grading, third grading, fourth grading. Ibabagsak siya. Kinausap siya ng principal, huwag mo ibagsak yan, masisira tayo. Masisira yung school natin. So sabi niya, madali naman akong kausap. Sige, pasado na lahat yan. Kahit bigyan niyo pa yan ng honor, bibigyan ko yan ng matataas na grade. No? Dapat mas matutunan ng mga parents yung pinaka-basic, yung character development ng mga bata sa murang edad pa lang. Nakakatuwa ngayon, 2 taon pa lang, bago pa lang nagsasalita, marunong nang magbasa. Inglesero pa. Kaya ngayong apo namin, hindi na rin masyado naming pinapagalitan. Hirap mag-English eh. Sige na lang. Pero tinuturuan namin ng character. No? Tinuturuan namin din naman sila. At ang aming panalangin, the faith, yung faith na pinagsimulan sa amin ng Panginoon o pinasimulan sa aming pamilya ng Panginoon, magpatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. That is the basic needs ng bata. Yung matutunan nilang maging mabuting tao, magkaroon ng takot sa Panginoon, so that pag lumaki sila, dala din ng leon. Di ba sabi sa Proverbs, turuan mo yung bata hanggang sa paglaki niya, dadalhin niya yon. Yung tunay na leader, kapag na-train na siya, nakikinig, nag-a-adjust, nagpo-protect. Hindi niya ginagamit ang posisyon niya para mang-control. Yung leader na nagko-control, wala yung tiwala sa sarili. Dapat pag leader, ginagamit niya ito para maglingkod. Ito yung gustong-gusto kong example, no? Illustration, patungkol sa leadership. Yung shepherd, kung papaano niya inaalay yung kanyang buhay para sa kanyang mga sheep.
hindi madaling mag-alaga, no, ng mga hayop. Especially itong mga gantong mga sheep na to. Hindi siya madaling alagaan. So nakikita ko yung hirap ni Sir Lawrence, pero nararamdaman ko rin yung kanyang saya kapag nag-aalaga siya ng mga hayop, no? Totoo 'yon. Kasi kami may mga aso kami dati pagkakakain na parang kinakausap kami. No? Parang minsan pinapagalitan pa kami ng mga aso namin pagka hindi namin sila how much more pa yung mga baboy na pagkakakitaan niya na bibigyan siya ng ano nun. No? Kami yung ibinibigay lang sa amin ng aso saya. No? After nun, ang hirap naman sa loob pagka ibebenta mo. No? Parang ang sakit naman. Pero sa baboy, masarap yon pag binenta. No? Lalo na pinakita niya yung figure niya kanina. Bilang shepherd, gumagabay ka, nagpoprotekta ka, nagsasakripisyo. Of course, hindi mo tinatakot yung sheep. Hindi mo tinatakot yung mga alaga mo. That's why leadership is like that. Leadership is not about controlling people, it's about serving purpose through people. Ano ba yung purpose? Point number 4. Headship without love becomes tyranny. Ano ba pag sinabi bang tyranny, ano bang ibig sabihin nun? No? Hindi yun yung sa basketball, yung pumasok. Tyranny Boss K, no? Tyranny Pastor, hindi po ganun. Means cruelty, unreasonable or arbitrary use of power or control. Sa atin, may mga tyrant leaders. Sa Pilipinas, well, sabi nila, si Marcos Sr., isa sa mga tyrant leader. Dictator. Pero karamihan ng mga tyrant leader ay nasa Europe, nasa Middle East. Dahil ganun yung kultura nila. If leadership is not rooted in love, it becomes abuse. No? Katulad sa mga magulang na nagpaluhod sa asin, akala lang nila pagmamahal yon, pero it's abuse of power. Lumuhod din naman ako sa munggo. Habang pinapalo ka ng yung walis tingting, yung isang piraso. Ang sarap nun sa pakiramdam, no? Parang pagka maginaw, parang natatanggal yung ginaw mo sa katawan. No? So authority without love becomes oppression, and position without character becomes danger. Sa 1 Corinthians, sabi ni Apostol Pablo, if I speak different languages or tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Ibig sabihin parang maingay ka lang, tunog lata ka lang. Kahit marami ka pang talento, kaya magsalita ng iba't ibang wika, kaya makipag-usap sa mga anghel. Ano kaya salita ng anghel, no? Kaya makipag-usap, pero wala ka namang pag-ibig. You're still empty. Tunog lata ka pa rin. Kaya napaka-importante po nun, nung pag-ibig na yan. Sabi sa relationship example, kapag may authority pero walang love, laging may paninigaw. May pananakot. Gusto mong i-control. Saan ka na naman galing? Ba't ngayon ka lang? Umuwi ka pa. No? Parang ganun. Kaya, walang care, walang understanding, walang gentleness. It's not leadership. It's a tyranny. No? Tyranny.
yung pinakasikat na tyrant king sa United Kingdom is King Philip II. No? Pinapatay niya yung kanyang mga kamag-anak para wala nang susunod sa kanya. Akala niya mabubuhay siya ng pangmatagalan. Tyranny leadership is like a king without wisdom. Hindi po tayo panghabang panahon sa mundong ito. Dumadaan lang po tayo. Power without love destroys. Minamahal, just a sort of review. What kind of leadership we display in our home? Anong klaseng leadership ba? It is founded with love or founded by justice? Gusto natin ng hustisya lang. Point number 5, healthy headship creates security. When leadership is done right, the partner feels safe. The relationship becomes stable. Trust begins to grow. True leadership brings peace, not pressure. At kapag ikaw ay isang mabuting leader, napapalabas mo, nai-squeeze mo doon sa tao yung kanyang good ability. Natutulungan mo siyang ilabas iyon. Sa Isaiah 32:2, each one will be like a shelter from the wind and refuge from the storm. A true leader becomes protection. Sinasabi dito ni Isaiah, no, na yung sumusunod sa Panginoong Diyos, magiging katulad siya ng shelter mula sa malakas na hangin at silungan kapag ka may bagyo. Ganto yung leadership na dinisenyo sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nagiging protection tayo para sa mga sumusunod sa atin. Relationship example, kapag tama ang leadership, hindi ka natatakot magsalita. No? Nararamdaman mo ang care. May direksyon ng relasyon. Nagiging safe ang environment. Hindi mo pinipigilan. No? Ini-encourage mo sila. Nang sa ganon, mas masolve ang problema at makapag-bring up ng mas bago at kaaya-ayang solusyon. Leadership is like an umbrella. It is meant to protect, not to control. So, question to the man in the house, sa mga lalaki, how are you as a leader? Kumusta po kayo bilang mga leader? May gusto pong sumagot sa mga lalaki? Mga lalaki lang po baka may magtaas na babae. Hindi po natin tatanggapin. So sa mga lalaki, no? Okay lang po ba? Kumusta po ang inyong leadership sa inyong tahanan? Okay lang po, tayo lang naman po dito. No? Hindi rin naman po kayo makikita o mapapanood dun sa ating live. No? Tayo lang po. Meron po na gustong sumagot? Kumusta kayo bilang leader ng inyong tahanan? Meron po? Wala? Hanggang alas 12 pa po tayo rito. 11:16. Sige po, wag po kayo mahiya para lang magkaroon po tayo ng O kung gusto nyong, sino po yung gustong mag-share patungkol sa ating mga points? Meron kung may nakarelate, babae man o lalaki, kung sino po gustong magbigay ng comment o mag-share.
Sige po, dito po, Pastor. Ano po. Kalimutan ko po yung pangalan. Kaya po. Kala ko tumaas mo kayo ng kamay. Kaya kasad. Meron po. Sino po gustong mag-share? Kayo po. For once? Wala po? Sige po kung wala. Sabi dito, headship is not about power. It is about responsibility. When leadership becomes ego, it destroys. When leadership reflects Christ, it protects. Okay po ba yun? So let's declare this. Sabay-sabay po tayo. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. I declare that I will reject ego-driven leadership. I will embrace Christ-centered headship. My leadership will not be about control, but about service, responsibility, and love. My relationship will be safe, aligned, and protected. In Jesus' name, amen. And thank you, and God bless you all. Meron po kayong question? Kahit sa business talk, no? Kung nandito pa naman po si Sir Lawrence. Question. Sa business talk, kanina hindi kayo nakapagtanong, and relationship talk. Meron po mga question? Sige po, salamat po. Sige po, mukha pong wala ng questions. So, pwede